Hey, what's up guys? Andito po tayo ngayon sa mismong compound ni Madam Naomi Dagimon. Yes. At meron po silang sariling sasakyan guys, kaya dito po tayo magbibigay ng kunting kaalaman at tips kung paano po natin aalagaan yung ating mga sasakyan at safety travel din po mga guys. Then, representing Perception Group. Kaya kung interesting po tayo mga guys, simulan na po natin. Let's go! Hey! Andito na po tayo guys sa mismong sasakyan na tatalakayin po natin. Ayan, napakaganda po guys, isang van. Ayan, kaya simulan na po natin guys. Tara, let's go! So what's up guys, ang unang tatalakayin natin ngayon ang grills. Allows air to cool the engine. So hi guys, so how to check, look for back edge or damages, and how to maintain, clean with a soap brush and move debris. Ininayon na siya. So hi guys, this is a headlamp. Function, provides illumination for night driving. Check, ensure bulbs are working and not dim. Kanang dili siya ponder. Maintenance, cleanliness and replace faulty bulbs. And this is the bumper. Function, absorb impact in minor collisions. Check, look for cracks or detachment. And how to maintain, clean and repaint as needed. So guys, this is the license plate. To identify the vehicle legally. And to check, ensure it visible and properly mounted. And to maintain, clean regularly and replace if damaged. So next is indicator side light. To function is to alert other driver to thorns. To check is to test to see if they blink properly. And to maintain, replace burnout bulbs. So the next one is wheels. To function is to support vehicle and allow movement. And to check, look for bends, cracks, or loose nuts. And to maintain, clean regularly and ensure proper alignment. And then, this is the tires. To function is to provide traction and absorb shock. To check is inspect tread depth and air pressure. And to maintain, rotate every 5,000 km and replace when worn out. So this is the side mirror, the exterior part of the van. So this part is to if naba siya ay sakinan sa likod or sa side by side. Kung gusto ka ma-overtake, dapat tap mo side mirror. Then so this is the windshield. This part is to protect the driver na para walay das nga makapaingon siya mata para safety ang iyang pag-drive. So, if you see the moving part, this is a windshield wiper. Muna siyang ga-wipe sa windshield para nga ang mga fogging part is ma-wipe siya para makita sa driver ang iyang paingnan. Kita sa amin na video. So, this is the part, this roof. Muna siya ang part nga ga-protect sa mga pasahero para dili sila mainitan o dili sila maulanan, except na para maprotektahan po siya ang inside sa van. Hello guys, so ang next part natin dito is ang tail light. Ang function nito is para ma-visible ang ating sasakyan tuwing gabi.
Tapos, kailangan natin i-check if umiilaw pa ba ng maayos ang kanyang valve sa loob. Tapos, ang maintenance ito is panatiling malinis at kung pundi na ang kanyang valve, kailangan palitan natin ito agad. So guys, nandito na tayo ngayon sa interior control. So kung makikita nyo, meron tayo ditong accelerator pedal at brakes. So ang function ng accelerator pedal is para makontrol ang engine power. Tapos kailangan nating i-check if smooth ba ang kanyang paggamit. So ang maintenance natin dito is panatiling malinis para sa obstruction. Tapos sunod natin dito is ang brake para ma-stop natin ang ating vehicle. Kailangan natin i-check kung may tumutunog ba at umaandar pa ba ang kanyang brake. So ang maintenance ito, parehas lang sila, panatiling malinis. So yun lang guys. So what's up guys? Nandito na po tayo sa ngayon sa door. So dito nga pala yung door natin. So kailangan natin i-check, kailangan natin open yung door natin. Kasi tingnan natin kung matigas siya ang buksan. Kailangan talaga natin i-duplicate yung ating i-check talaga natin yung yung door. At saka ito yung yung window door natin. So kailangan talaga i-check. Yan talaga yung importante natin kasi pag pumasok yung mga passenger o kaya ikaw yung may-ari, kailangan natin i-check yung ating hinges. So ito po, ito yung handle, ito yung door ng ating sakayan. Ito lang po. Saka salamat. So ito guys, pagkatapos natin ng door, ito na naman yung trunk na tinatawag nila. So ito po, ang purpose nito ay dito natin ilagay yung mga baggage, yung mga stores, cargo, o kaya mga gamit natin. So, kailangan kung ito yung trunk natin, kailangan natin i-check yung hinges natin kasi matigas to kapag hindi natin i-check. Kailangan natin ito, palagi natin i-check yung hinges natin ito para madali i-open. Para ito po din yung trunk natin, kailangan natin keep it clean po talaga natin ito. Kailangan talaga malinis para malinis, di ba? So ito na. Thank you so much. Hey, what's up guys? Andito na po tayo guys sa loob. Ayan. Ayan. Yan, kung makita po natin ito guys. Yan, itong part na po ito guys. Yan, ito po yung dashboard. So ang purpose po talaga ng dashboard guys, ito yung dito po nakalagay yung mga importanteng information ng ating sasakyan. Ayan. Tulad nitong mga speedometer, ano pa dyan. So makikita po natin dito sa dashboard. At before po tayo mag-travel guys, kailangan po natin i-check guys yung ating mga indicator lights. Yung mga indicator lights para malaman po ng mga sumusunod po sa atin kung saan po tayo papunta, sa left ba or sa right. Ayan. At yung maintenance po nitong ating dashboard guys, wag po natin kalimutan talaga yung paglilinis. At i-check din po natin guys kung mayroon bang mga cracks para maagapan po natin kaagad at iwas na rin sa disgrasya. Yan po guys, ito po yung ating dashboard. Okay. At next po guys ay itong ating steering wheel. Ayan, ito po yung ating steering wheel guys. Ayan, dyan po. Yung purpose talaga guys ng steering wheel ay para mag-control sa direksyon ng ating sasakyan kung saan tayo patungo, sa left ba or sa right. Ayan. At before po tayo mag-travel guys, kailangan po nating i-check yung ating steering wheel. Kung in good condition ba yung ating steering wheel, smooth ba yung kanyang pa left and pa right po guys. Para iwas sa disgrasya guys. At yung maintenance po natin ito guys, kailangan po talaga nating i-check. Baka mayroon pong mga na-loose po mga guys sa ating steering wheel. Kung baka pag pa left and right po natin yung gulong po guys ay hindi po sasabay. Kailangan po talagang sasabay po yan guys, kasi delikado po tayo dyan kapag hindi po sasabay yung gulong sa ating steering wheel. I-check po natin at
mainam na rin na talagang regularly lilinisin po natin itong ating steering wheel. Okay, andito na naman tayo guys sa ating rear view mirrors. Ayan, ito po yung salamin po guys sa harapan ng driver. Ayan, ang purpose talaga guys itong ating rear view mirrors upang makita po natin yung traffic sa likuran guys. Makita po natin yung mga pangyayari kung anong nangyayari sa likod talagang. Before po tayo mag-travel, i-check din po natin guys kung proper ba yung kanyang adjustment sa ating rear view mirrors para kitang-kita po natin yung mga traffic po sa likod guys. At yung maintenance po natin ito guys, kailangan po nating una sa lahat yung paglilinis. Importante po talaga yung paglilinis guys. At i-check po natin guys, baka may yung mga bolts po natin ito guys na loose. Kailangan natin siyang i-tighten. Baka mahulog siya guys at masira yung ating mirror, rear view mirrors guys. Ayan, yan po yung dapat nating tandaan sa ating rear view mirrors. At yung purpose, para makita po natin yung traffic sa likuran po natin. Ayan. Yes. Nandito na naman tayo guys. Ayan guys, next po natin guys ay yung upuan po natin guys. Yung seat. Ayan, ito po siya guys. Oh. Ayan. Yung pinaka-purpose talaga guys nitong seat po natin guys is pagbibigay po talaga ng comfort sa ating mga passengers at safety guys. Oh, ang purpose itong ating upuan. Ayan, kung makita po natin. At before po tayo mag-travel guys, i-check din po natin. Kung makita natin guys, itong seat belts. Ayan. Ayan, meron po siyang seat belt guys. Ayan, ito po. Kailangan po rin natin i-check po ito guys kung in good condition ba yung ating seat belt para ito yung dagdag safety ng ating mga passengers guys. At yung maintenance po natin guys, itong ating upuan, huwag natin kalimutan talaga, isa yun yung paglilinis para iwas din po sa mga rust mga guys, yung mga kalawang. Ayan. At kailangan po nating i-adjust yung ating upuan kung kinakailangan. Ayan. I-adjust po natin yung upuan kung kinakailangan po guys. I-adjust po natin. Ayan, yun lang po guys yung function ng ating upuan at saka maintenance. Ayan. Thank you. So, this is the horn. Horn is usually used to give a signal or sign to other road user for the safety of both parties. To check, press it to test the sounds. And this one is the gear stick to control the transmission. To check, ensure the smooth shifting. To maintenance, lubricate leakage or check for the wear. So, this is the brake, slows or stop the car. To check, ensure frame response. Maintenance, check brake fluid or place worn out pads. And the last is clutch pedal. Disengage the engine for shifting gears. To check, this for smooth operation. Maintenance, adjust cable and refill clutch fluid if needed. That's a wrap on our car parts breakdown. Regular maintenance keep your car safe and running smoothly. If you found this helpful, Please like and subscribe!